Masayang araw, mga ka-PL! Ito na po ang hinihintay nating lahat na meron man lamang kahit isa sa mga Duterte ang magsalita tungkol dito sa mga kongresistang pumirma sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. O eto, mga kababayan, si Mayor Baste Duterte, hindi na po napagtimpi itong butihin at bagitong alkalde ng Davao City, mga kababayan. Nagsalita na po. At nagbigay na rin po siya ng payo sa ating lahat. O eto, basahin ko po. Bisaya ho ito, mga kababayan. Pero wag po kayong mag-alala sa mga hindi po nakakaintindi ng Bisaya. Tatagalugin ko po, okay? Para sa inyo, para lahat po tayo, maintindihan po itong sinasabi niya. Ayos! Pero bago ko po simulan, magkikisuyo sa mga hindi pa po nakasubscribe. Baka naman at paki-click na rin ang notification bell para updated sa lahat ng upload. At huwag niyo po kalimutan, paki-like and share na rin ang video nang malaman po ng ating mga kababayan kung ano po itong napakahalagang payo sa ating lahat ng bagito at butihing alkalde ng Davao City. Ayos! O eto na, simulan ko na po, mga kababayan. Mula po ito sa 93.9 IFM News Davao, mga kababayan. Mayor Baste, adunay tambag unsaon pagbalos sa impeachment batok BP Sara. Tagalog, Mayor Baste, meron di umanong payo paano makakagante, mga kababayan, dito sa isinagawang impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ito, pinaagi sa usa ka Facebook post, adunay tambag si Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte sa mga Davaoenyo o sa tanang katawhang Pilipino nga dismayado karon sa 215 ka mga kongresistang nipirma pabor sa pag-impeach sa igsuon ni ining si Vice President Sara Duterte. Tagalog. Sa pamamagitan di umano, mga kababayan, sa isang Facebook post, meron di umanong payo si Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte sa mga taga Davao o mga Davaoenyo at sa lahat ng sambayanang Pilipino na dismayado sa 215 na mga kongresistang pumirma pabor sa impeachment sa kapatid nitong si Vice President Sara Duterte. Okay? Ang sabi ho dito, meron siyang tambag o sa Tagalog, meron siyang payo. Tuloy ko yung basa nang maintindihan ninyo. Matud pa sa mayor nga dali lamang kunong makabalos sa mga naisgutang kongresista. Tuldok, Tagalogin natin. Sabi ni Mayor Duterte, mga kababayan, madali lamang di umano makakagante dito sa mga nasabing kongresista nga na pumirma sa impeachment ni BP Sara. Eto na. Ang angay lamang matud pang buhaton kung aduna matud pay manghatag og kwarta aron mopalit og boto, dapat kining dawaton sa publiko. Tagalog. Ang tama lamang daw na gawin, mga kababayan, kung meron pa di umanong mamimigay ng kwarta para bilhin ang kanilang boto, dapat daw itong tanggapin ng publiko. Tama? Inuulit-ulit ho yan ni dating Pangulong Duterte at ng iba pang mga kaibigan po nating kilala na tumatakbo ngayon
sa pagkasenador. Di ho ba? Tuloy, apan, human og dawat sa kwarta, dili na pagbutaran o pilion sa umaabot nga eleksyon ang mga nahisgutan. Tagalog. Pero matapos tanggapin ang kwarta na ibinigay nga nitong mga kongresistang tumatakbo, baka bilhin po yung boto ninyo, ano? Pagkatapos pong tanggapin di umano ang kwarta, mga kababayan, huwag na di umano itong iboboto o piliin sa darating na halalan itong mga nasabing kongresista, mga kababayan. Ayos? Ganun lang kasimple. No? Ito pa. Ang mismong sinabi niya, Bisaya, pero tatagalogin ko pa rin. No? Dismayado mo ang inyong mingpirma sa impeachment ni BP Sara na mga kongresista? Tagalog. Dismayado ba kayo nitong mga pumirma na mga kongresista sa impeachment ni BP Sara? Og naay panghatag palit boto dawata human ayaw ninyo pilia sa eleksyon aron makabawas mo too easy matud pa o matud ni Mayor Baste Duterte. Tagalog, kapag ka mayroong pamigay na palit boto o yung bibilhin ho yung boto ninyo, no ho? Dawata, tanggapin nyo daw po. Pagkatapos, huwag ninyong piliin sa eleksyon para makabawas o para balos o makabawas, sorry. Hindi pala hindi pala makabawas pala, ano ho? Makagante kayo. Ayan. Too easy. Ayon kay Mayor Baste Duterte, mga kababayan. Ganun lang kasimple. Ito ipakita ko sa inyo. Ayan po yung mula po sa IFM News Davao, mga kababayan. At ito naman po ang mismong tawag nito, post ni Mayor Baste. Ayan, parehas lang po dito sa binasa ko. Ayan, ganun lang kasimple. Huwag na ho kayo masaktan, mga kababayan. Huwag niyo na pong intindihin yung inyong mga kongresista, yung mga party list po na ibinoto ninyo, lalong-lalo na yung mga kongresista sa lugar ninyo na pumirma sila, no, sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Huwag na ho. Mai-stress lang ho kayo. Masasaktan lang ho kayo, mga kababayan. Ang simpleng payo ng butihing alkalde at bagito ay kapag ka mayroong ipamimigay na pera bilang kapalit ng inyong boto o pagbili ng inyong boto, tanggapin nyo lang. Okay, tanggap lang ng tanggap. Binigyan sa kabila, tanggap. Sa kabila, tanggap. Pera natin yan eh. Diba, mula yan sa kabanang bayan. Hindi ito pera ng mga politiko. Pera po natin ito, mga kababayan. Tandaan nyo, sinasalaula nila. Di ba? Ninanakaw ho nila. Tapos, ibabalik nila sa atin ang kapiraso lang. Kaya, tanggapin po natin, mga kababayan. Tapos, pagdating po sa mismong halalan, butuhan, at pag nakita na ho ninyo, ang kanilang mga pangalan, sa balota. Maglagay kayo ng X, huwag nyo hong lalagyan, baka mamaya account. Hanap kayo, etong mga ini-endorso, ng mga Duterte. Ganun lang kasimple, mga kababayan, para makaganti man lamang tayo sa mga kongresistang pumirma, mga party list na pumirma. Ayan, para pagkakataon kasi nating makaganti sa halalan lang eh. No? Yan lang talaga ang natatanging paraan, mga kababayan, para makaganti tayo sa mga ito. Kung walang halalan, tahimik tayo, puro lang tayo ingay. So, etong darating na halalan, tatandaan po natin ang ating mga kanya-kanyang kongresista, bawat lugar po sa atin, at itong mga
party list po na baka meron kay binoto na pumirma doon sa impeachment kay Indy Sara. Kung nakarang halalan, binoto nyo yun, wag na ngayon. Okay? Wag na ho ngayon. Wag nyo pong kakalimutan mga kababayan, Pastor Apollo Kibuloy at lahat ng PDP na itinaas si Tatay Digong ang kamay at ipanaw sambayanan. Wag po nating kakalimutan yan. Ang ating party list ay ipanaw sambayanan. Ang ating naman pong senatorial, mga kababayan, walang iba, lahat po ng PDP. Okay, hanggang dito lang. Maraming salamat. Mag-iingat kayong lagi at higit sa lahat, mahalin natin ang Pilipinas.